Hi, this is Nehemiah Sayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito ay tinataludtod po natin yung ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At ito na po yung chapter 23. At bibigyan po natin ito ng titulo na Paul's Trial in the Sanhedrin. Siya ay dinala ng commander sa Sanhedrin upang siya po ay litisin. At maganda po ang video ito. Sana po ay samahan po ninyo po sa panonood. At ang video po ay sisimulan after a short intro. Magandang gabi mga kapatid. Muli tayo mag-aral ng banal na salita. Ipagpatuloy po natin yung ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. Sa video ito ay tatalakayin natin yung chapter 23. Pero bago natin po simulan yung chapter 23 ay muli natin sarawain itong pong video ito na nasa inyong harapan. Ito po yung nakaraang video. At tinalakay po natin dito yung Acts chapter 22. At binigyan natin po ito ng titulo na Let us listen to Paul's defense. Sapagat dito ay didepensahan ni Apostol Pablo yung kanyang sarili sa mga tao na nag-aakusa sa kanya ng mga maling paratang o ng fake news na siya raw ay laban sa sa Israel, laban sa kautusan, siya raw ay laban sa templong banal. At isa pa sa idinagdag na inaakusa sa kanya ay yung nagpasok siya ng isang hintil doon sa loob ng templo. At alam natin na ito ay isang paratang lamang at ito ay walang katotohanan. Kaya nga dinipensahan ni Apostol Pablo yung kanyang sarili. Hiniling doon sa commander na siya ay pagsalitain sa mga tao at pinagbigyan naman siya ng commander at doon ay sinaysay ni Pablo sa harap ng mga Hudyo yung kanyang former ways of life, yung kanyang nakaraang buhay na kung saan ay siya ay isang masugid na na laban sa church ng ating Panginoon. So he persecuted the church, arresting both men and women and throwing them into prison. Yun yung kanyang ginagawa. At siya ay talagang laban sa sa daan ng Panginoon. Siya ay laban sa mga alagad ng Panginoon. Siya ay laban sa church. At siya ay pinakinggan naman ng mga Hudyo sa kanyang pagsasalaysay. At malapit na niya na makumbinsi ang mga Hudyo, pero nung time na ikinukwento niya naman yung time na siya ay ma-convert na at maging alagad na ng ating Panginoong Kristo, yung time na kinausap siya ng ating Panginoong Kristo at siya ay tinulungan ni Ananias na siya ay mabautismohan, ay dito ay natigil yung pakikinig ng mga Hudyo at sila ay nagalit. Nagalit sila nung sabihin ni Pablo na na siya ay inuutusan para maipahayag ang ebanghelyo sa mga hintil. But when he told them about his conversion, and when Jesus told him, when he was telling them the story that Jesus told him to go and I will send you far away to the Gentiles, doon na po muli nagalit ang mga tao at naglakasan sila ng mga boses, nagsigawan sila na sinasabi, rid the earth of him, he's not fit to live. So galit na galit ang mga tao at dito ay muling nag-utos ang commander na sa mga sundalo na ang kaguluhan ito ay awatin, agawin si Pablo at dalhin sa barracks, usisain at paluin, alamin bakit galit sa kanya ang mga Hudyo.
So, nung marinig ito ni Pablo na siya ay ikukulong, no? Siya ay papaluin, sabi niya, parang wala namang due process sa isang tulad ko na Romano. So, nagulat sila. Ang kanila palang ikukulong ay isang Romano at sila ay under the Roman government. Natural, magkakaroon sila ng problema tungkol dito. Pero syempre, dahil nga dito sa kanilang ginawa, kinakailangan ma-justify itong ginawa nila na inaresto nila si Apostol Pablo. So, gusto niya lang malaman bakit galit na galit ang mga Hudyo kay Pablo. Bakit galit na galit ang mga Hudyo kay Pablo? No? Ano ang nangyayari? So, dun sa Acts 22 verse 30, muli natin babasahin, ito ay mula dun sa nakaraan natin pag-aaral. Ang sabi po ay ganito: The commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews. So the next day, he released him and ordered the chief priests and all the members of the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. So, naisip niya, dalhin na lang siya sa Sanhedrin at bahala na ang mga chief priest at ang mga member nitong Sanhedrin na to ang lumitis sa kanya. Ano po yung Sanhedrin? Madalas natin nababasa yan. Ang Sanhedrin po, ayon sa ating pong research dito po sa inyong mababasa dito sa harapan ng inyong monitor, ganito po ating mababasa. The Supreme Council and the Tribunal of the Jews during the post-exilic times, headed by a high priest, having religious, civil, and criminal jurisdiction. So medyo nabulol po tayo doon sa post-exilic. Muli natin basahin. The Supreme Council and Tribunal of the Jews during the post-exilic times, headed by a high priest and having religious, civil, and criminal jurisdiction. So, kapag may usapin sa mga Hudyo, bagamat sila ay under the Roman rule, under the Roman government, under the Roman Empire, meron silang sarili ring jurisdiction sa paghahatol sa kanilang mga tao, at ito nga yung Sanhedrin, ino-honor ito ng Roman Empire. At dito nga dinala si Pablo sa Sanhedrin. Ano yung tsura ng Sanhedrin? Ito po, makikita nyo po sa inyong video sa screen ng inyong video. Ito po ang Sanhedrin. Ganyan po ang struktura po niyan. Para rin ito yung modern time korte natin o yung ating Supreme Court, na kung saan ay nakapaligid yung mga hurado habang inaakusahan, habang nakaharap naman yung akusado. At syempre, andun rin yung mga nag-aakusa at andun rin yung mga witnesses nila. Pero sa pagkakataong ito ay yun lamang pong mga hurado ang nakaharap ni Pablo. At ito nga ay tutungo na po tayo dito po sa chapter 23. At muli aking babasahin ang Acts chapter 23 verse 1 to 2, NIV na po ang aking babasahin. At sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Paul looked straight at the Sanhedrin and said, "My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day." Sabi ni Apostol Pablo. Ulit natin basahin ang sabi, "My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day." So hindi pa siya tinatanong, nagsalita na si Pablo. So medyo nainis ang high priest na si Ananias, at ito yung kanyang tinuran sa verse 2. Ang sabi, "At this, the high priest Ananias ordered those standing near Paul to strike him on the mouth." So yung katabi ni Paul, sabi nung ni Ananias, sampalin mo nga yan si Pablo sa kanyang bibig. Sampalin mo nga yung
bunganga niya. No? Yan yung po yung normal na naririnig natin kapag tinatampal yung bibig. No? Tinatampal yung bunganga. Sampalin mo yan sa bunganga. At ito naman ang tinura ni Pablo nung marinig niya na sinasabi nga ni Ananias na sampalin siya. So, ang sabi ni Apostol Pablo dito po sa 3 ay ganito. Then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall. Sabi ni Pablo, ahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari. Bakit sinabi ni Pablo yon? Muli natin basahin. Then Paul said to him, God will strike you, you whitewash wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. No, ikaw yung nag-aalaga, ikaw yung hurado na according to the law, ayon sa kautusan, pero ikaw mismo yung sumalangsang sa kautusan sa pag-uutos mo na ako'y tampalin o ako'y saktan. Sabi ni Pablo. Sa verse 4, ganito po ating mabasa. Those who were standing near Paul said, how dare you insult God's high priest? So, sabi naman nung kasama niya, yung katabi niya, ba't iniinsulto mo yung yung punong saserdote ng Diyos? So, nangatuwira naman dito uli si Pablo na sinasabi niya, hindi ko nung gagawin yun. No? Kung alam ko lang na siya ay high priest, bakit ko gagawin? Ayon sa kautusan, huwag tayong magsasalita ng masama laban sa sa mga leader ng ating bayan. Sabi ni Pablo doon sa verse 5 ay ganito. Muli natin basahin verse 4 at sunod natin yung verse 5. Sabi ay ganito. Those who were standing near Paul said, how dare you insult God's high priest? And verse 5 sabi, Paul replied, brothers, I did not realize that he was the high priest. For it is written, do not speak evil about the ruler of your people. So, sabi ni Pablo, hindi ko alam na siya yung high priest. Alam ko naman ang batas na huwag magsasalita naman sa mga laban sa mga pinuno ng bayan. So, verse 6, ganito atin ang mababasa. Then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the others Pharisees, called out in the Sanhedrin, my brothers, I am a Pharisee, descended from Pharisees. I stand on trial because of the hope of the resurrection of the dead. So, nung napag-alaman ni Pablo na dito sa Sanhedrin ay may mga Sadducees at meron rin namang Pharisees, nagpaliwanag siya na siya ay isang Pariseo at siya ay hinahatulan dahil sa pag-asa sa pagkabuhay na magmuli. Natural, magka-create ito ng riot, no? Sapagkat yung dalawang grupo, Sadducees at Pharisees, ay magkaiba ng posisyon tungkol sa pagkabuhay na magmuli. Basahin natin ang 7 and 8 at ganito ang ating mabasa. When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. The Sadducees say that there is no resurrection and that there are neither angels nor spirit, but the Pharisees believe all these things. So, nung sabihin ni Pablo na siya isang Pariseo at siya ay inahatulan sa pag-asa para sa pagkabuhay na muli sa mga patay, nagkagulo. Sila ngayon yung nagdebate. Sila ngayon nagkagulo. Yung Pharisees laban sa mga Sadducees. Yung mga Sadducees laban sa mga Pharisees. So, nagdebate sila. Natural, papanig yung mga Pharisees kay Pablo na isa rin Pharisees at kaisa nila sa pananampalataya. Ang mga Sadducees kasi hindi naniniwala na may resurrection. Hindi rin sila naniniwala sa mga angels. Hindi rin sila naniniwala sa spirit. Pero kaiba po, kabaliktaran ng paniniwala ito ng mga Pariseo. Kaya nga, nagkaroon ng mga tagapagtanggol si Pablo doon sa loob ng Sanhedrin. Naging panig sa kanya yung kapwa niya, Pariseo. At ganito ating mabasa dito po sa verse 9.
there was a great uproar. No? Talaga nagkagulo na, nagkadebate na, nagkagulo na. No? There was a great uproar, and some of the teachers of the law who were Pharisees stood up and argued vigorously. At ito yung kanilang sinasabi, we find nothing wrong with this man. They said, what if a spirit or an angel has spoken to him? So ano nga kung merong anghel at merong spirit na nakipag-usap sa kanya at ipinaliwanag siya kanya tungkol dito sa pagkabuhay na magmuli. So wala kaming nakikita. Yung mga grupo ng mga Pariseo nangangatuwiran na wala kaming nakikitang masama laban sa taong ito. Natural, magkukos ito ng violent, magkukos ito ng opposition doon sa mga grupo naman ng mga Sadduceo. At ganito ating mababasa. The dispute became so violent that the commander was afraid Paul would be turned to pieces by them. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. The following night, the Lord stood near Paul and said, take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. Sabi nung commander, dalhin siya sa barracks, no? Agawin muli siya, ano? Baka siya ay pag-agawan ng mga tao, no? At siya ay mamatay doon, ano? So siya ay muling inutos na siya ay dalhin sa barracks, at sumusunod na gabi ay mismong ang ating Panginoong Heso Kristo ang nakipag-usap sa kanya na sinasabi, tapang-tapangan mo ang iyong sarili, no? Take courage, no? Dahil nga ikaw ay nag-testify tungkol sa akin dito sa Jerusalem, magte-testify ka rin sa Roma. Ibig sabihin, dadalhin ka nila sa Roma para mag-testify about me. At yun yung panahon na siya ay dadalhin at lilitisin naman ni Haring Agrippa doon sa chapter 26. Pero nandito pa lang po tayo sa chapter 23 na kung saan siya ay nililitis dito po sa Sanhedrin. So, verse 12 ay ganito ang ating mabasa. The next morning, some Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. So, nakita ng mga Hudyo, no, na mukhang talo na naman tayo doon sa ating kaso. Kinampihan ng mga Pariseo si Apostol Pablo, kaya hindi natuloy na naman yung hearing, nahinto yung hearing dahil sapagkat sila mga hurado ang nagtalo-talo. Kaya nga sumunod na araw, nung sumunod na araw, may mga Hudyo, about 40 men ay nagplano na siya ay patayin. Sila ay nagpanata, hindi sila kakain, hindi sila iinom hanggang mapatay nila si Pablo. Sa verse 14, ganito ating mabasa, they went to the chief priest and the elders. Now they went to the chief priest and the elders and said, we had taken a solemn oath not to eat anything until we have killed Paul. Sabi nila, ito ay panatanan. Sumumpa kami na kami ay hindi kakain ng anuman hanggang sa mapatay namin si Pablo. Sa verse 15, ganito ating mabasa. Now then, you and the Sanhedrin petition the commander to bring him before you on the pretext of wanting more accurate information about this case. We are ready to kill him before he gets there. So, iaambusin nila si Pablo. Nakipag-utsaba sila sa high priest. Sabi na doon sa high priest, si Ananias po ito, sabi nila sa high priest, dalhin mo, magpetisyon kayo sa Sanhedrin na muling litisin si Pablo.
At sa daan na papunta sa Sanhedrin ay aambusin namin si Pablo. Okay, pero may nakarinig sa kanila. Doon sa kanilang masamang balak kay Pablo, narinig sila ng pamangkin ni Pablo at ito ngayon yung magiging daan para mailigtas si Pablo. At yan ang mababasa natin dito sa verse 16 to 17. Ganito po ating mababasa. But when the son of Paul's sister heard of this plot, he went into the barracks and told Paul. Marinig niya yung masamang plano ng 40 Hudyo para kay Pablo, pumunta siya sa kanyang tito doon sa barracks. Sa verse 17 ganito ating basa. Then Paul called one of the centurions and said, "Take this young man to the commander. He has something to tell him." So nung marinig ito ni Pablo, tinawag niya ang isang centurion at sinabihan niya yung centurion na dalhin mo itong batang ito o dalhin mo itong binatang ito sa commander sapagkat meron siyang sasabihin. At yun nga, dinala siya sa commander. At yun mababasa natin sa 18 and 19 at ganito po ang ating mababasa. So he took him to the commander. The centurion said, "Paul, the prisoner, sent for me and asked me to bring this young man to you because he has something to tell you." Verse 19. The commander took the young man by the hand, drew him aside and asked, "What is it you want to tell me?" So, kinausap siya ng commander, yung binata, yung pamangkin ni Pablo. Ano itong sasabihin mo sa akin? At yun nga, ikinuwento niya yung plot. Ikinuwento niya yung plano ng 40 men, masamang plano ng 40 men kay Pablo. At ganito ating mabasa sa 20 hanggang 21, ganito po ating mabasa. He said, "Some Jews have agreed to ask you to bring Paul before the Sanhedrin tomorrow on the pretext of wanting more accurate information about him." So sabi nila na dadalhin raw sa Sanhedrin para muling likitisin sapagkat gusto nilang makakuha pa ng mas marami pang impormasyon tungkol sa kanya. So gusto nilang magkaroon uli ng pandinig. Pero ito ay hindi talaga yun ang plano nila, kundi along the way ay aambusin nila si Pablo. Uli natin basahin. He said, "Some Jews have agreed to ask you to bring Paul before the Sanhedrin tomorrow on the pretext of wanting more accurate information about him." 21. Don't give him into them, because more than 40 of them are waiting in ambush for him. They have taken an oath not to eat or drink until they have killed him. They are ready now, waiting for your consent to their request. So sabi nung binata, ang plano talaga nila ay itong 40 men na ito ay ambusin si Pablo along the way. At ngayon ay papunta na sila rito upang hingin ang iyong permiso. So, nung marinig ito ni Pablo, ng commander, dun sa balak nila kay Pablo, ganito ang kanyang ginawa. Dito sa Acts chapter 23 verse 22 to 23, ganito po ang ating mababasa. The commander dismissed the young man with this warning. "Don't tell anyone that you have reported this to me." Then he called 2 of his centurions and ordered them, get ready a detachment of 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 to 9. So, nung marinig niya yung kwento nung binata na masamang plano ng 40 kalalakihan, 40 Hudyo laban kay Pablo. Overkill naman itong protection na ito. Bakit?
Pinaghanda ng 200 soldiers na magpo-protection kay Pablo, no? 70 horsemen and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 tonight, no? Napakalaking bilang ng mga sundalo ang magpo-protection kay Pablo. 200 plus 70 plus 200, ito ay 470 men will protect Paul. No, ganun ka protektado si Pablo nung na ginawa ng commander para sa kanya. At siya ay dinala dinala doon sa Caesarea para makaharap si Felix. Doon sa verse 24, ganito po ang ating mabasa. Ang sabi ay ganito, provide horses for Paul so that he may be taken safely to Governor Felix. Uli natin basahin ang sabi doon sa verse 22 muna, 23, tapos tutuloy natin ang 24. Ganito ating mabasa. The commander dismissed the young man with this warning, don't tell anyone that you have reported this to me. Then he called 2 of his centurions and ordered them, get ready a detachment of 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 tonight. Now, verse 24 to 26, ganito ating mabasa. Provide horses for Paul so that he may be taken safely to Governor Felix. So, yun yung dahilan, na merong magpo-protection sa kanya para madala siyang ligtas sa gobernador na tinatawag na Felix o Governor Felix. Muli natin basahin sa 24, provide horses for Paul so that he may be taken safely to Governor Felix. He wrote a letter as follows. Claudius Lysias, to His Excellency Governor Felix, greeting. So, dito na nabanggit yung pangalan ng commander. Siya si Claudius Lysias at siya ay sumusulat kay Felix. So, sa 27, ganito ating mabasa. Then, this man, ito yung laman ng sulat, this man was seized by the Jews and they were about to kill him. But I came with my troops and rescued him, for I had learned that he is a Roman citizen. So sabi niya, itong taong ito ay kinubkob ng mga Hudyo. Gusto siyang patayin, pero nagpadala ako ng tropa para siya ay iligtas, sapagkat nalaman ko na siya ay isang Romano, Roman citizen. At sa 28, sa pagpapatuloy ng kanyang sulat, sabi, I wanted to know why they were accusing him, so I brought him to the Sanhedrin. I found that the accusation had to do with questions about their law, but there was no charge against him that deserved death or imprisonment. So, tulad rin nung akusasyon nila kay Jesus, inaakusahan sila laban sa kautusan, pero wala rin makita si Pilato ng cause na siya ay patayin. Ganun rin ang pagkakataong ito kay Pablo, inaakusahan si Pablo laban sa kautusan ng mga Hudyo, pero wala siyang makita na dahilan para siya ay mapatay o para siya ay makulong. So sa verse 30, ganito ating mabasa, when I was informed of a plot to be carried out against the man, I sent him to you at once. I also ordered his accusers to present to you their case against him. So the soldiers carrying out their orders took Paul with them during the night and brought him as far as Antipatris.
So ito yung sulat, at yung sulat ay dinala kay Felix, at yun nga ipinaliwanag ng commander ang sitwasyon ni Pablo, at siya ay dinala sa Antipatris. Ano yung Antipatris? Mula sa Jerusalem, dinala siya sa Antipatris. Dito makikita po natin sa mapa. Okay. So, verse 32, ganito ating mabasa. The next day, they let the cavalry. The next day, they let the cavalry go on with him while they returned to the barracks. So, muli siya dinala sa barrack. Ibig sabihin, nasa Jerusalem muli. When the cavalry arrived in Caesarea, they delivered the letter to the governor and handed Paul over to him. Okay? Verse 34, ganito ating mabasa. The governor read the letter and asked what province he was from. Learning that he was from Cilicia, he said, I will hear your case when your accusers get here. Then he ordered that Paul be kept under guard in Herod's palace. So, nung mabasa nung si Gobernador Felix, yung sulat, at napag-alaman na siya ay taga Tarsus ng Cilicia. Taga Cilicia siya. Ang sabi niya kay Pablo, didinggin ko yung kaso mo pag dumating na yung mga humahabla sa iyo. At pinag-utos niya na si Pablo ay dalhin at bantayan doon sa Herod Palace. At dito nagtatapos yung ating pong pagbabasa at pag-aaral ng sharing ating pinag-aaralan dito po sa Acts of the Apostle, dito po sa chapter 23. At sa susunod na video ay tatalakayin naman natin yung paghaharap ni Apostol Pablo kay Gobernador Felix na doon sa chapter 24. Muli akong nagpapasalamat sa inyo sa pagpapahiram nyo ng oras at ng inyong mga tenga at ng inyong mga mata sa panonood ng video ito na aking pong ginawa. At aasa po ako na sa muling video ay muli tayo magsama-sama at patuloy natin pag-aaralan ito pong Acts of the Apostle. Ako po si Nehemiah Sayuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod pa mga video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po. At kung gusto niyo pong makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo upang ito ay mapalaganap sa buong mundo, sana po ay i-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, ay mag-comment lang po kayo sa comment section. At sana po ay panoorin nyo rin po itong mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo pong mag-subscribe po kayo. Pindutin nyo rin po itong bilog na nasa aking likuran. Muli, ako po si Nehemiah Sayuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo.